ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Hindi ka babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na? Pawulog ka na. Bilis mong bumigay. Sir, isa na lang. Wala ka lang. Ay, ganun eh. Nandiyan ka nila, nakahiga ka na. Lukas! Kaya nga ako ngayon, huwag mo magastos. Wala eh. May bul kasi din ah. Ito ko naman wala akong pera eh. Yan. Kinaya mo. Narili mo na lang. Nang pahirapan ang mga puso, sabihin ng totoo, alam kong hindi ako Mas natin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pambungad na amin. Pagpapasalamat, bagamat hindi natin makakapiling si Renato sa isang pisikal na paraan, hindi ito nangangahulugan ng pagtigil na rin ang ating buhay sapagkat siya higit na maligaya ngayon sa piling ng Ama. Tinatamasan niya ang bagong buhay at ang ganap na kapayapaan na hindi niya buong nadama na siya'y narito pa. Nagpapakinggan po natin ang pasalamat ng aming mga kamag-anak. Para sa mga magaganda at papanghamong alaala ng kanyang nilikha sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Ang aming pangunawa, ang aming pangunawa, pagkalinga at pag-ibig na hindi namin nabibigyan ng pansin kung minsan. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Para sa
bagong buhay at pagkakataon na iyong inihandog kay Renato. At sa karangalan na ikaw ay kanyang makapiling. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Para sa lahat ng sakit, hirap at kulungkutan na kanyang naranasan dito sa lupa, na nagpatibay sa kanyang paniniwala, pagkatao at kalooban. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa katotohanan na hindi natatapos ang lahat sa kamatayan, na ang huling pagkabuhay ni Jesus ang siya naming tanging pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Patuloy nating pasalamatan ng Diyos para sa iba-ibang katangian ng taong ito na naka-epekto o nakapagbigay hamon sa atin. Nababatid po natin na walang taong salat sa mga magandang katangian. Awitin po natin ang salamat, Panginoon. We take this time to thank everybody for para sa pakikiramay sa mga oras na ito. Actually, he died selflessly. Yung po yung masashare ko ng buo. He died selflessly. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Hindi niya inisip kung ano man ang sa sarili niya mismo. Hindi siya dumadaing kung anong masakit. Hindi niya ipinadaing kung anong meron pa siya at kung ano ang meron pa siya. He tried to give everything he has. Even though wala na siya. Walang-wala na siya. Kami po ni Mama, tatlo lang naman kami sa bahay.
Actually, kami nga number one enemy. Kaming dalawa. Oo. Hindi, totoo po sa hindi inaasahan kasi hindi naman po siya sa aming dumadaing ng kung ano mang kanyang nararamdaman. Na-hospital din po siya noong December. Then came out January. Then, natuwa in life. Natuwa in life. Siyempre kasi, parang, sabi nga, nakuha ko po ito mula sa isang sa organization. Sabi nga po, hindi naman alam ng isang tao kung kailan siya mamamatay. Pero alam ng nakapaligid nito kung kailan. Nararamdaman nila yun. Mararamdaman nila yun sa, sickness yung tinatawag. Before Papa died, we felt it like mga 3 araw before he actually died. 3 days. Sa mga iniinda niya, sa mga sinasabi niya, sa mga katrabaho niya, nahuling kain na doon, nakasama niya. Pasensya na po, di ako makatingin sa mga patayos. Hindi po ako marunong bawang ng emotion. Totoo lang po mula nung namatay si Papa hanggang ngayon, hindi pa po ako umiiyak ng buo. Kasi sabi na rin sa akin ni Papa, ngayon lang malalaman ni Papa to. Kami po yung naiwan ng Thursday ng maghapon kasi si Mama po yung sa trabaho. Bali ako po ang nagbantay kay Papa, nakausap ko na siya. Sabi ni Papa sa akin, Jella, yung manok, si Mama mo, huwag mo pababayaan. Sabi ko, bakit mo naman sinabi? Oo naman, papabayaan si Mama. Kami nung tayo ng adult tatlo, papabayaan. And I already felt it. Nung mga oras na parang binubulong na lang sa'yo ng Panginoon na maghanda ka na lang. Ganon. We prayed for His health. Everybody prayed for His health. But yun po ang aking He really died selflessly. Inisip niya kami, ang pamilya niya, relatives. Totoo po, hindi siya madamot. Never po siya naging madamot kahit ganito. Wala na siya, binibigay niya pa. Iniintindi niya kay iba. I do really thank God. Welcome my father very, very well. God made the way for him ayun po. Again, wala na akong masabi. Ayun, just maraming salamat po sa gabi ito, sa mga pumunta, sa nakiramay, sa mga malalayo pa na sumadya po dito. Marami pong salamat kasi this really means a lot to us na sa ganitong oras. Especially unexpectedly. Na walang nakaka-expect sa lahat. Ayun po. Thank you very much for mourning with us. Thank you.
to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ng Abraham upang gawin ang kaligtayan. Ang giliw namin umanaw sa tingin ng Abraham. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman pagkamating ng may kaban. Ang giliw namin umanaw sa tingin ng Abraham. Ama namin mapagmahal, inihahabiling namin sa iyo si Renato. In my arms again. Remember Our family, maraming salamat po sa pakikiramay
sa oras ng kabigatan na to. Maraming salamat po sa simpatsya at sa pakikisama po sa amin sa mga oras na to. I would like to take this time na bigyan siya ng kahit konting alaala. Panigurado naman po na kaya tayo nandito is may nai-impart si Papa na konting pakikisama, konting kabaitan na natouch yung puso natin. Kasi sabi nga, hindi mo naman titignan sa mata ang tao at hindi mo naman siya pakikisamahan kung wala naman siyang maganda na gawa sa'yo. Papa is very selfless person. Huli niyang iniisip ang sarili niya bago ang lahat. Huling-huli niya iniisip ang sarili niya. Until his last breath. Papa is in the hospital, iniisip niya pa rin trabaho, bahay, pamilya. He didn't think about what he feels. Kahit uminda, di niya magawa. Hindi niya ginagawa. Kasi ayaw niya na maramdaman ng ibang tao kung ano yung iniinda niya. Ayaw niya na bigyan siya ng simpatsya ng ibang tao kasi sa sarili niya mismo, gusto niya makapagbigay. He wants to give all he has. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na meron akong tatay na tinuruan niya na hindi maging madami. Binigyan niya ako ng isang tatay. Kahit kailanman, hindi tatalikod sa pamilya niya kasi siya mismo. Sarili niya mismo hindi maisip. Totoo nga lang po, hindi nga po ko anak eh. Sabi nga, kasi may 21 manok, may 3 aso, may pipon, meron pa sa likod ng bahay nila tita, sila siopaw, diba? Panghuli nga lang po ako dun sa family tree. Pero ngayon, ang galing lang ni Lord kasi sa mga oras na siya na yung uminda, si Lord na yung nagbigay ng tulong sa kanya. Masakit man po na sinasabi na ibibigay na natin siya sa Panginoon. Pero yun na lang kasi yung tanging paraan para yung sarili naman yung isipin niya. He gave his life to God, not to other people. Ang binigay niya sa ibang tao is yung kung anong kayamanan meron siya. Totoo lang po, hindi siya nagtitira sa sarili niya. Hindi siya nagtitira sa sarili niya kahit magkano. Physical, na material, pera, hindi. Iniisip niya pa rin kami ni Mama. Iba pa niya kamag-anak at kung sino pa yung tingin niya na nangangailangan. May isang beses nga na naggala kami ni Papa. May nakita lang siya na isang lalaki na naglalakad. Tubig na namin yun na wala kaming pambili na nag-aasikaso kami ng kung ano ang inaasikaso namin nun. Binigay niya pa dun. Kasi sabi niya, tayo nga nakakainom pag uwi natin may tubig pa sa bahay. Paano niya? Wala namang uuwian niya. Sobrang thankful kami sa kung ano man ang iniwan ni Papa. Isa lang po ang hiling namin. Sana wag natin kalimutan si Papa kung ano man yung naibigay niya sa atin. Hindi man po financial, pero dun sa kung ano man pakikisama binigay niya sa atin. Sana we live our daily lives together kung ano man yung mga nasabi niya, kung ano man yung maganda niyang nagawa. Yun lang po. Hoping we never forget Papa. And again, maraming salamat po sa pakikiramay. Maraming salamat po sa pagsama hanggang sa huling halaga. Also, Lord, maraming salamat for giving life for Papa. Maraming salamat po sa pagpapahiram ng buhay ni Papa. Maraming salamat po sa isang Renato Montaño. Yun lang po.